Kung ikaw po ay laging rejected sa mga loan application na ina-applyan mo, especially sa mga loan application na magaganda, which is si Bill, si One Hand, si Kasyalo. So dito guys, ibabahagi ko po sa inyo yung 10 loan application na best alternatives rin na pwede nyo pong applyan kasi yung mga loan application na to is mabilis pong mag-approve ngayong 2026. Sila po yung mga loan application na first-timer friendly. Hindi ka po dito mahihirapang mag-apply kasi napakadali lang po ng kanilang requirements. No need na po dito ng payslip at syempre hindi ka na po hihinga ng mga other documents. Dito po ay one valid ID lang ang kailangan. Kahit po yan ay PhilHealth pa or Teen ID, pwede ka pong makautang sa 10 loan application na isi-share ko po sa inyo. Kaya kung ikaw po ay laging rejected dyan online, no worries. Ito na yung 10 loan application na inaantay mo na pwede mong subukan ngayong 2026. Pero bago tayo mag-start guys, if ever na hindi ka pa po dyan subscriber, kindly click the subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa gantong usapan at especially sa ating pa-daily Gcash giveaway. Every video po na ina-upload ko, kumukuha po ako ng 2 lucky winners. At ngayon po, i-announce ko po yung unang lucky winner natin. So, congratulations po sa'yo kaagad. So, ang gagawin nyo lang po para makasali is ilalike nyo po yung video na to, mag-iwan kayo ng comment dyan sa comment section at i-share nyo po para at least makasali kayo sa ating pa-monthly cellphone giveaway. So, every last Monday of the month po ang announcement dyan. So much for that. So, marami kasing nagsasabi sa akin kung saan ba pwede silang makautang na may madaling requirements at mabilis mag-approve. Kasi yung iba dyan, konting delay lang, na overdue lang ng ilang araw, di na kaagad nakaka-reloan dun sa inutangan nilang loan app o kaya naman ay laging rejected na rin talaga sa mga bagong loan app na ina-applyan nila. So, ito guys, yung mga talagang subok na nag-a-approve ngayong 2026. So, yung iba dito guys is may utang pa rin ako. Pero, sabi ko nga sa inyo guys, it doesn't mean na mabilis talagang mag-approve is okay na. So, much better na panuorin nyo to hanggang dulo para malaman nyo yung cons na rin ng mga loan application na to kahit pa mabilis silang mag-approve. So, if you are interested, keep watching. So, before tayo mag-start, so, syempre, hindi po to sponsored. Hindi ko rin po pinopromote at pinupush kayo na umutang dito kaagad-agad. So, ito po mga sasabihin ko po dito ng mga loan application is based na rin sa mga nakautang sa kanila. At hindi rin po pare-pareho ng mga loan amount na ini-o-offer. So, depende pa rin po yan sa profile na meron ka. If ever na ikaw po ay may bad credit history or may good credit history o kaya naman ay first-timer, iba-iba po yan, no? Kaya much better na manood po ng mga reviews. So, dito guys, hindi ko na kayo papalugoy-luguyin pa. So, ang una po sa list natin na pwede nyo pong utangan talaga, lalo na kapag hindi kayo ma-approve sa magagandang loan application, is si FT Lending. First loan amount po is pwede kang makatanggap from 1,000 to 3,000 pesos. Loan term is depende rin po 7 to 14 days. So, kalaunan po nagiging 30 days po ito. Pinaka-maximum loan amount po dito is up to 30,000 pesos. Pero po kapag ikaw po ay first timer, nasa 10,000 to 15,000 po yung pinaka-max na pwede mong mautang dito kay FT Lending. So, pinakang cons lang po dito, if ever na gusto mo mag-try kay FT Lending, mataas po ang service fee nito, maikli ang due date, medyo aggressive kapag overdue. So, yan po yung mga ilang sinasabi ng mga nakautang at naka-experience na talagang mag-apply dito kay FT Lending. Next na po sa list natin is si Mr. Cash. Dito guys, if ever na first timer ka, pwede mo ma-loan dito is up to 1,500 to 4,000 pesos. Ganun kalaki guys. At dito ang maximum loan amount dati is 25,000 pesos. Pero parang ngayon ata is nasa 38,000. Hindi ko lang sure guys. At ang term po dito is umaabot ng 7 to 14 days. Pero kapag po ikaw ay repeat borrower, syempre natataas na po yan ng 15 to 30 days. Pero nung nag-loan ako dito guys kay Mr. Cash, nasa 15 days na po siya sa first time. Ang pinakang cons lang po dito kay Mr. Cash is medyo mataas din po yung interest na kinukuha nila ha. And dito guys kay Mr. Cash, syempre kapag po ikaw ay medyo late nagbayad, medyo mataas din po yung chance mo na tumaas yung iyong credit limit. Kaya magbayad po on time kapag kayo ay uutang dito kay Mr. Cash. So ang kagandahan din po dito kay Mr. Cash na nagustuhan ko is meron silang reward system. Pag ni-refer mo yung link mo sa iba, may mga reward bonus ka na makukuha na pwede mong ibawas dun sa interest na ibabawas nila sa loan amount mo. At yun, pwede mong buong makuha yung mauutang mo dito kay Mr. Cash kapag may reward bonus ka. Ito na po yung ating pangatlo sa list, which is si Tech Cash. So currently po may loan po ako dito kay Tech Cash at ito po ay talagang mabilis mag-approve. Kahit po ikaw ay may bad credit history or may utang pa sa iba, nag-a-approve po sila. So kalimitan po ang offer po dito is 1,000 to 3,000, which is ganun nga po yung aking na loan, which is 3,000 po sinagad ko po. And 84 days po
yun ha, hindi ko lang sure guys sa ibang account kasi 84 days yung sa akin. Pero kalimitan po dito kay Techcash is nasa 7 to 21 days po yung loan term. Ang cons lang din po dito is malaki daw po yung processing fee, which is true din naman guys. Kung mas mahaba po yung loan term mo, mas lalaki din po yung interest po dyan na kapag mas matagal mo po siyang babayaran, mas mataas din po yung interest na sisingilin nila sa iyo. Syempre, strict din po sila sa due date. So dito guys, makakatanggap ka po ng mga tax harassment. So itong mga sinasabi ko dito guys is based on my experience kasi ako mismo yung may utang sa kanila. So yun, nakakatanggap ako ng iba't ibang mensahe mula sa kanilang mga collection agent, no? So anyway, next na po tayo sa pang-apat na loan application para mabilis tayo, which is ito po ay si OLP or Online Loan Pilipinas. Ang pwede mo pong mautang dito sa first time is from 1,000 to 3,000 pesos rin po. Pero may iba pong borrowers na mas malaki pa po or mas mataas pa po dito yung nauutang nila sa first time. So depende pa rin po talaga yan. Dito guys, kay OLP, sa 7 days mo, free po yun. 0% interest. So up to 30 days po ang loan terms dito. So yun nga guys, no, ang cons nga po dito is mataas po ang penalties kapag po ikaw ay na-late. Kaya wag ka po magpapa-overdue if ever man na may utang ka dito kay OLP. Next na po natin is pang-lima po sa list natin is si Happy Cash. So ang first loan po dito is umaabot na 2,000 to 6,000 pesos. Depende pa rin po yan kasi may mas mataas pa po diyan na first loan amount. And dito guys, ang terms nila is 14 days. Ang cons lang din po dito is malaki po ang service fee. May frequent reminders kapag overdue na. Syempre talagang hindi maiiwasan na may magte-text or magko-call sa'yo if ever na malapit na yung overdue mo. So dito guys, pang-anim po sa list natin is si Mabilis Cash. First loan po dito is from 4,500 to 4,000 pesos. Pero may iba din nagsasabi na mas mataas pa po dito. And then para sa aking experience guys, sa first loan ko medyo ilang taon na rin nang nakalipas. Nasa 400 pesos lang. So siguro unang batch pa lang kami dung nakapag-try kay Mabilis Cash. Pero ngayon daw, 1,500 to 4,500. If ever na ikaw ay first time dyan na nangutang kay Mabilis Cash, kindly share po ng experience mo dyan sa comment section para at least malaman nila na ganun pala yung first loan dito kay Mabilis Cash. So ang maximum loan amount po dito is 10,000 to 15,000. So dito guys is nasa maximum loan amount po kapag po ikaw repeat borrowers na is nasa 60,000 pesos. No? So ito si Mabilis Cash is umaabot ng 2 months to pay. So kada 15 days po yung kanilang terms. May option ka po doon na 4 na terms which is 15 days which is umaabot nga po ng 2,000 pesos. Ang cons lang po dito, syempre hindi ideal sa pangmatagalang bayaran. Bakit? Kasi mas tataas po yung iyong interest and service fee kapag mas matagal mo po siyang babayaran. Next na po sa ating list is si Tala, which is ito nga ang paborito ng karamihan talaga, lalo't mga first time borrower. Kaya kung ikaw ay first time, must try mo po talaga tong si Tala. So dito guys, mababait po yung agent nila ha, kahit po ikaw ay overdue na ng ilang months. Yes, for my experience yan guys. Kasi as of now, yung kapatid ko dito is overdue na at ilang buwan na rin hindi siya nakakapagbayad. Pero wala po siyang harassment na nararanasan dito kay Tala. So dito guys, kay Tala is from 1,000 to 2,000 sa first time loan mo. At ito po yung pumapatak na 15 to 30 days na kaagad. So ang maximum loan po, if ever na first time ka, nasa 15,000. And then kapag po ikaw ay repeat borrower, nasa 25,000 po. So dito nga po, ang cons nga is mababa sa first loan mo. Yes, mababa po talaga sa first loan. So mabagal din po ang credit limit increase dito kasi for my experience, kada reloan ko sa kanya, tumataas po ng 500 pesos lang yung aking credit limit. So hindi ko lang sure sa iba po. Pero yun po ay sa experience ko. Next na po natin sa ating list is si Cash Express, which is ang first loan po dito sumaabot ng 2,000 to 5,000 pesos. Depende pa rin po yan sa profile na meron ka. And ang maximum loan po dito is hanggang 20,000 pesos. At ang loan terms po nila is 7 days to 14 days, which is sa 7 days po 0% interest. Buo mo pong ma-receive yung mauutang mo dito kay Cash Express. Ang pinaka-cons lang dito guys is mataas po ang total repayment. Yes, which is true. May pressure po kapag overdue na. Syempre, yung interest nga dyan, nataas kada araw ng penalty mo. Kaya wag ka po magpapa-overdue dito kay Cash Express, no? And next po, top 9 po sa list natin is si Fido PH. Kaway-kaway sa mga may utang dyan kay Fido PH. So, first loan po dito, karamihan na sinasabi nila is from 2,000 to 6,000 pesos. And ang maximum loan hanggang 25,000 pesos. At ang terms po dito kay Fido PH is 14 to 30 days po. And ang cons lang po dito ay mas mahigpit sa verification at hindi po lahat ng mag-a-apply is guaranteed talaga na maa-approve. Pero pwede mo pong isa sa option itong si Fido PH if ever na wala ka talagang ma-applyan dyan at lagi kang rejected. Last na po sa list natin is si Mega Peso. So dito guys, buo mo pong ma-receive yung maluloan mo. Pumapatak po ng 1,000 to 3,000 po yung offer nila. So tataas pa po yan kapag po ikaw ay nakapag
makapag-reload. And then dito guys, sa maximum loan amount daw is nasa 30,000 pesos. Terms po nila ay 7 days to 14 days. Ang cons lang dito guys kay Mega Pesos, mataas po ang interest sa first loan. Kasi guys, yung offer sa akin is 1,000 pesos. And then ang total repayment ko sa kanya is umaabot ng 1,400 plus. So, ganun guys yung babayaran ko na. And cons po dito is mas okay talaga siya para sa mga may stable income. Kasi hindi biro po yung interest na ipapatong kay Mega Pesos. So, that's it. Yan po yung ating top 10 na pwede nyo pong applyan kung kayo po ay laging rejected sa mga magagandang loan application. Ito guys yung mga alternative talaga na mabilis mag-approve, mabilis mag-process ng loan at napakasimple pong applyan. If ever po na may nauutangan kayo dyan online na wala po dito sa list ko, is pwede nyo po i-comment dyan sa comment section para maidagdag natin sa part 2 nitong video natin. Sabi ko nga guys sa inyo kanina, hindi lahat po ng mga loan application na madaling mag-approve, mabilis yung process, ay safe na po pang matagalan. Kaya kung ikaw po ay nakautang na sa mga loan application na nabanggit ko, paki-comment po kung magkano yung nautang mo sa first time para at least yung mga baguhan palang gustong mag-try dito is makatulong yung comment mo sa kanila. So that's it. Yan lang po yung ating vlog for today. So bago tayo magtapos guys, i-announce ko po muna yung second lucky winner natin for today's video. Ayan, congratulations po sa'yo kaagad. I-claim mo na yung prize mo sa aking Gmail account pag PM ka na po doon. So for those na hindi pa dyan nananalo, stay connected, stay active lang, walang aayaw. So kung ikaw naman po ay hindi pa nakasubscribe at gusto mong sumali, just click the subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa ganitong mga usapan at sa ganitong vlog. So bye-bye na muna for now guys. See you on my next video.